And eto na nga, mga kababayan, gusto kong i-ano sa inyo na sadyang hindi po talaga maganda ang kapalaran, no? Eto, bagong issue na naman na lumalabas ngayon. O sa mga hindi po nakakaalam, paki-screenshot na lang po mga kababayan. Ayan, screenshot nyo po, tapos baliktarin nyo yung cellphone nyo kasi nga naka-mirror po tayo, so baliktad po ang letra. Yes, Ma'am Adoracion Finales, hello po. And mega love shout out. So ayan po, basahin natin ha mga kababayan. Bukod sa confidential fund, no, ni Sara Duterte na merong iba't ibang pangalan. Yeah? Kung nakita ninyo mga kababayan, yung sa confidential fund ni Sara, maraming team, no? Sa 600 million pesos na confidential ni Sara, maraming team ang nabuo. Daig pa ni Sara dito ang magtayo ng basketball team eh. Pwede na nga si Sara pumalit kay Ramon Ang eh, ng San Miguel. Pwede na niyang palitan na si Ramon Ang actually gumagastos ng billion dyan dahil sa San Miguel na basketball team. Si Sara pwede na rin. Bakit? Nakabuo po siya ng 4 na team sa kanyang confidential fund. Una, Team Chichirya. Alam niyo naman po, sa Team Chichirya, nandun po yung mga pangalan na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Nova, Uwishi, Nagaraya, di ba? Meron pang, ano ba yon? Basta mga ganun, Team Chichirya. Sunod sa Team Chichirya, dumating na doon yung Team Dudong. Nakita nyo, si Dudong Barok, si Dudong Bunal, si Dudong tapos Manggimingo, ang tawag doon? Makimingo ba yon? Oo, tapos si Dudong Bunal, mga Team Dudong. Pwede na actually, sabi ko nga sa inyo, pwede na siyang magtayo ng basketball team, 4 na team. No? Sunod, pangatlo. Yung pangatlo dito, yung Team Maasim. Oo. Yung Team Maasim niya, nag-compose po yun sa mga pangalang Jugs di Asim, Jugs di Luga, basta tapos si Asim, yung puro maaasim. Diba? Ma'am Dali Babes Castro, First Squad Forever, hello po. Oo. Yeng Kape, mega love shout out. So, sunod doon, di ba? Una, Chichirya, pangalawa, Team Dudong, tapos pangatlo, Team Asim. Itong pang-apat, Team Grocery. Dito natin makita yung may apelidong Harina, Bicon, Pateteng, di ba? Anak ng Pateteng, tapos si Kasim, yeah, bacon. So, makakabuo na nga, no? So, 4 na team ang nabuo ni Vice President, ni Sara na lang, hindi naman siya vice kasi hindi man siya nagtatrabaho. Oo. At ito nga, magluto na. Kaya nga, yung kape, di ba? At ito nga, bukod doon sa sinabi niya na kaya naman daw nilang gumastos magkakapatid para kay Digong kasi meron naman daw po silang mga income. Lalong-lalo na doon, sabi ni Sara, proud to say, sabi niya, meron daw siyang trabaho at sumasahod naman daw po siya. Ang tanong, yun bang sahod na tinatanggap niya ay karapat-dapat ba? Nagtrabaho ba talaga siya? Mahiya-hiya naman po tayo kapag may time. Di ba? Mahiya naman po siguro tayo na sabihin natin na may trabaho tayo, tapos tumatanggap tayo ng sahod. Di ba? Ma'am Amelita, mega love shout out po. Di ba? Mahirap naman yung proud po ako. Sabi, kami, sabi niya, kami, okay naman po sa amin na mag-KKB. Kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang gastos. Si Hanilet, meron naman po siyang business. Si Kitty, meron naman pong income. Si Mayor Baste, mayor siya, may sahod siya. Tapos si Congressman Pulong, meron po siyang sahod, meron po siyang income. Ako naman, meron din po akong kita. Kasi meron naman akong trabaho, sumasahod naman po ako at meron po akong income. Di ba ang lakas loob sabihin na sumasahod at meron daw siyang trabaho. Nagtrabaho ba siya para sa inyo? Comment down below. Gusto ko lang hingiin ang reaksyon ninyo dyan. Press 1 kung nagtrabaho siya, press 2 kung hindi. Actually
Ang bumoto kay Sara, 32 million. Ngayon, ang Pilipino sa Pilipinas is 110 million plus. 'Di ba? Press 1 kung nagtrabaho, press 2 kung hindi. O, napakadami, press 2. O, mag-rewind po kayo ha. Hindi po tayo naninira. Hindi naman po siguro bulag ang mga Pilipino. 'Di ba? 32 million ang bumuto sa kanya. Pero, ang tao po sa Pilipinas ay 110 million plus. So, ang 32 million lang ang serbisyuhan mo, much better siguro bumuo kayo ng sarili ninyong bansa na 32 million kayo lahat. Kasi ang Pilipino po sa Pilipinas ay 110 million po, mahigit. Oh, wala pang bagong release ang national ang statistic ngayon, 'di ba? So, malay natin baka 120 million na. Ngayon, hindi porket binuto ka ng 32 million ka Pilipino, ay yung 32 million lang ang serbisyuhan mo. Kumusta naman po ang natira sa 110 million Pilipino? I-deduct mo lang ang 32, medyo malaki pa po ang natira. Ngayon, yung natira sa 32 million, 110 million Filipino minus 32, yung natira nun, yung 192, 192, 32 million, hindi, kay Ma'am X in Blue para. Pang 192 likes daw siya. Mega love shout out po. Di ba mga kababayan, hindi naman po pwede na 32 million ang bumuto sa'yo, ay yung natira sa 110 ay ibabaliwala mo na lang. Much better siguro magbuo kayo ng sariling bansa sa West Philippine Sea. Bayaran ito na host. Bayaran naman talaga ako ni YouTube. Mahirap naman magyaw-yaw dito. Wala akong kita. Hindi ako binabayaran. Sino namang tanga magnegosyo na walang kita, di ba? Try mo magbenta, lahat ng puhunan mo panukli mo. Di ba? Biruin nyo mga kababayan, ito ha, itotal ko lang. 110 million ka mga Pilipino. I-minus natin yung 32 million mga kababayan. Meron pang 78 million Pilipino. Mahirap naman po siguro, mga kababayan, na ang 78 million Pilipino ay baliwalain mo na lang at yung 32 million lang ang asikasuhin mo at pagserbisyuhan mo. Kasi, tinalaga ka, okay lang naman kung ang tao sa Pilipinas ay 32 million lang. Yan lang, sir. Sa 32 million nga, hindi mo nga sinibisyuhan lahat. Sa 100% sa 32 million, parang 30% lang gawa mo eh. Yung 70%, puro ka lang gala. Diba? At ito na ngayon mga kababayan, without much ado, ladies and gentlemen. So meron tayong ilabas ngayon na bagong kwento, yung patungkol nga dito, bagong balita, patungkol nga dito sa DepEd. Bukod sa confidential fund niya na 600 million na may 4 na team na mga pekeng pangalan na mga walang record, meron pang issue si Sara. DepEd's 5.69 billion. Nako po. Malaki ito. Mas malaki pang 10 beses sa confidential fund niya, fund na 600 million. Diba? Kung sa confidential fund niya na may 4 na team, diba? Na 600 million, ito po, 5.69 billion. Ano nga ba ito? DepEd 5.69 billion feeding program flag with missing milk. Moldy Nutribans during Sara's term as Education Secretary. Nako, 5.69 billion feeding program flag with missing milk. Nako, may nawawalang milk sa 5.69 billion na feeding program sa DepEd. Di ba? Missing milk at moldy Nutribans during Sara term as Education Secretary. Naku po, inaamag na mga Nutribans. Kung naalala ninyo noon, mga kababayan, di ba? Merong Nutriban na programa ang administrasyon ni Marcos Sr. at ni Imelda Romualdez Marcos. Meron silang Nutriban, di ba? Kung sinong nakaabot sa panahon ni Apulacay na Nutriban sa school. Sinong nakakaabot? Paki-comment dyan. Alam ko maraming nakaabot, no? Yung Nutriban.
Dito, meron ulit Nutriban sa DepEd sa panahon ni Sara na 5.69 billion flagged with missing milk, moldy Nutribans. Inaamag. Di ba, Ma'am Maricel Amor? May kasamang gatas. So, binalik yon ng Administrasyong Marcos nung pagkaupo ni PBBM Jr. Ang problema, 5.69 billion ang budget nito. Sa Impact Leadership ito mga kababayan. Impact Leadership po yung nag-post niyan, hindi po galing sa akin. Lahat naman po tayo, kapag magbitaw dito ng balita, ay meron pong sources. Ma'am Emmy Manzano, maraming salamat sa yung found. Mega love shout out and thank you so much. So, lahat naman po tayo dito, bago tayo magbitaw ng ganitong news, ano yun? Ay, meron po tayong, di ba, evidence. So, ito na. DepEd's 5.69 billion feeding program flag or flaggy. Flaggy ba or flag? Alam ko pluggy yan pagtawag dyan. With missing milk. Moldy Nutribans. State auditors have reported that the Department of Education or DepEd 5.69 billion school-based feeding program or SBFP for 2023 was plagued with rotting food items. Flagged with issues. Flagged with issues including insects infected or moldy Nutribans, unsanitary packaging, rotting food items and food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. This issue occurred during the incumbency of Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Naku po, mga kababayan. Ay, nako. Asaan napunta itong 5 billion, 5.69 billion na sayang? Nawawala ang mga gatas, inaamag ang mga tinapay. Naku po. Ang daming anomalya. Ito mga kababayan ano pa bang gusto ninyo dito? Ipagpatuloy nyo pa ba yung pagiging busy sa kanya? Naku po, 5.69 billion. Bakit hindi ito binabalita ng mga DDS vlogger? Di ba vlogger sila? Di ba? Oo, biruin nyo Ito, Impact Leadership yan na news. Kahit i-search nyo sa Impact Leadership, lalabas yan. Hindi po yan ang galing. Ayan yung Facebook page, Instagram, Google, and Twitter. Impact Leadership. Diyos ko, ang dami na sana mga kabataan doon, lalong-lalo na sa probinsya at lalong-laro na sa na mga kabataan sa bandang squatter. Marami tayong mga squatter area sa Philippines. Take note, marami tayong informal settler. 'Di ba? So marami pong mga kabataan, hindi naman ko sinabing majority, na mga malnourished. Kaya nga nagkaroon ng programang ganyan para maiwasan ang gutom ng mga kabataang estudyanteng nag-aaral. So 5.69 billion na sayang, nawawalang gatas, 'di ba? Inaamag an infected insect, moldy Nutribans, unsanitary packaging, issues, rotting foods, and food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. Nako. Yung expiry dates ng pagkain, ng tinapay, ng mga manufacturing sanitary daw, madumi. Diyos ko po, nasayang. Ano na naman ito? Panibago na naman to. Alam nyo, Mr. Chair, bakit kaya hindi ito binalita, no? Or sadyang hindi lang ata nalaman kasi nasapawan na sa pagka-aresto-aresto kay Fentanyl. Nako, mga kababayan. So, yun nga, ang aking masasabi, mga kababayan, so kayo na lang po siguro ang humusga kasi balita naman po yan. So, tapos na tayo dyan, dito tayo kay Amy Marcos. Nako, eto na. Mga kababayan, nais ko pong iparating sa inyo na bukod
sa baliktad ni Amy sa kanyang kapatid na kumbaga ako para sa akin, kayo, paki-comment nga mga kababayan, no? Kay Amy Marcos, anong matawag ninyo kay Amy na kapatid niya presidente tapos kinakalaban niya ang administrasyon ng kapatid niya? So comment po kayo kung ano pong reaction ninyo, anong tawag ninyo kay Amy Marcos? 'Di ba? Oh, anong tawag